kasama niyo po si Senator Amy Marcos. Nagkita po sila ni Attorney Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Vice President Sara Duterte, sinagot nga po ang panawagan ni Attorney Rowena Guanzon na kung pwede daw ba gawin siyang isang spokesperson ng Office of the Vice President. Yun po si Attorney Rowena Guanzon na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng pagkatalaga kay Attorney Abante bilang tagapagsalita sa ng House. While sa Malacanang, nandiyan naman si Attorney Claire. Any comment po sa posibilidad na maging spokes niyo si Attorney Guanzon? So ayan, kumusta po kayo mga kababayan? Bago po natin tatalakayin ang topic na to, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, at syempre i-share nyo na rin po yung video na to. So ayan mga kababayan, usap-usapan nga po ngayon sa loob ng social media itong panawagan po ni Attorney Rowena Guanzon na kung pwede po ba na gawin siyang spokesperson ng ating Vice President Sara Duterte. Kung matatandaan po kasi natin mga kababayan, ang ating President ay meron pong spokesperson na si Attorney Claire at sa atin namang Kongreso ay meron pong itinilaga na I think kung hindi ako nagkakamali, yung anak po ni dating Congressman Abante, yun po yung spokesperson po ngayon ng Congress po. So ngayon, hindi na natin patatagalin pa itong mga kababayan ito. Pakinggan po natin ang naging sagot po ng ating Vice President Sara Duterte na ngayon po ay nasa Netherlands. At yun nga, birthday niya nga rin po ngayong araw na to. Kasi yung usap-usapan ngayon, ewan ko lang kung pwede to. Kasi game po si Attorney Rowena Guanzon na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng pagkatalaga kay Attorney Abante bilang tagapagsalita sa ng House. While sa Malacanang, nandiyan naman si Attorney Claire. Any comment po sa posibilidad na maging spokes niyo si Attorney Guanzon? Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President ang spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Attorney Rowena Guanzon. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go, makikinig tayong lahat sa kanya. So ayan, narinig na po natin ang naging mensahe po ng ating Vice President Sara Duterte na tipong binigyan niya na ng good signal na pwede na magsalita si Attorney Rowena Guanzon patungkol nga po dito sa ating Vice President Sara. At ayan, abangan natin kung ano ang magiging mga next move po ni Attorney Rowena Guanzon dito po sa kanyang sinabi na game siya na maging spokesperson po ng ating Vice President Sara Duterte. Ma'am, question po ma'am, kamusta po si Presidente? Mayroon po siyang mensahe para sa Pilipino na nasa labas po? Yes, ang message niya is we are all ruled by destiny and I am here because of my destiny, whether rightly or wrongly. Thank you, ma'am. And isa pang update is napag-usapan din namin yung oath niya at pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanyang oath. Di ba mga kababayan, kung matatandaan natin, sinabi nga po ng ating Secretary, DILG Secretary, na magpapadala daw po ng tao doon para makapag-oath ng personal po ang ating President. So ayan, so tignan natin kung ano pa mga sunod na magaganap. Kaya sinabi niya, I want, set me free and I will take an oath. Yan yung Yes! Ma'am, meron pong kanta ang mga Pilipino para sa iyo. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mabuhay ka, Ma'am Inday! Mabuhay! Ayan mga kababayan, napakadami pa rin talaga ng mga kababayan natin dyan sa Netherlands. O kung hindi ko alam kung saang mang bansa pa sila galing, pumunta doon para magpakita ng suporta nga po dito sa ating Vice President Sara Duterte dahil nga po sa pagbisita niya doon at the same time, birthday po ng ating Vice President Sara Duterte. Presidente!
Oh, presidente na agad sinisigaw, oh. Sobrang formal na. Na-brief. Na-briefing na lang. Sa bagong Duterte Street, Duterte Park and Duterte Forest. Kasi nga dati talagang Duterte Street. well, unang-una, mas okay dito dahil merong shade, no? So, importante sa amin ni Ate. Dahil unang-una, mataas ang incidence ng skin cancer at pangalawa, mahirap na magdagdagan ang mga melasma natin. So, okay siya. Mas palagay ko lang, maganda din siya dahil nakita siya ng mga dumadaan na mga sasakyan. So, meron tayong increased awareness. Yes. Kasi doon, konti lang ang dumadaan na sasakyan at hindi nakikita by the street na yung ginagawa. At marami pang pwedeng gawin, posibleng gawin na dito dahil mas malaki yung area. Yes, Ma'am, pwede ba additional, ma'am? Kasi naghihintay po ang taong bayan kung kailan daw makatawid po yung PRRD. Actually, lahat tayo, no? Nag-aantay kung kailan makauwi si President Duterte. At yun yung tinatrabaho ng kanyang mga lawyers na sana ay mangyari at as soon as possible time dahil kaming mga tiga Davao City ay kailangan namin ng mayor na. Yes. Ma'am, welcome back. We love you. See you tomorrow. I'm happy See you tomorrow, to be back with all of you. Dahil lahat naman tayo dito ay nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya masaya ako na makasama kayo ulit. Although hindi natin gusto na pabalik-balik tayo dito sa The Hague, Netherlands dahil malungkot ang dahilan kung bakit tayo nandito lahat. Pero masaya din ako dahil nakikita ko yung bayanihan ng Filipinos at yung pagkakaisa natin sa kagustuhan natin na ibalik si Duterte at ibalik ang tunay na pagbabago. Ma'am, mabuhay ka, ma'am. Mabuhay ka talaga. Thank you. Ma'am Elizabeth, And, mabuhay ka. lahat kayo ay invited bukas sa ating rally, ICC, Send Duterte Home, 9 a.m. to 12 noon sa Land Van Regan. Land Van Regan. Sige, kayo na magsasabi. Thank you, ma'am. So ayan mga kababayan, magkakaroon din pala sila ng rally diyan po sa ICC bukas ng 9 yung sinabi po ng ating Vice President Sara Duterte. So anyway, ito mga kababayan, pakinggan din po natin kung ano nga ba ang naging papel po ni Senator Amy diyan po sa ICC patungkol po diyan sa kaso ng ating dating Pangulong Duterte. At ito, pakinggan po natin ang mensahe po at sagot ng ating Vice President Sara Duterte. Ma'am, kasama niyo po si Senator Amy Marcos. Nagkita po sila ni Atty. Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala po. Wala pong role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin na si Atty. Kaufman kung ano man yun ang pag-usapan nila. Wala ako doon. So, mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos. At, Yung role niya? wala siyang role po. Either sa defense or doon sa ICC prosecution case, wala pong role si Senator Amy. Ito ma'am, last question na lang kasi ito. So ayan mga kababayan, napakalinaw po ng sagot ng ating Vice President Sara Duterte na wala pong ginagampan ng papel o role si Senator Amy po dito sa kaso po ng ating dating Pangulong Duterte.